mga Tsigasi? Welcome back to our Tsigasi video. Good morning guys. Tsigasi, good morning. So, for this video guys ay pag-uusapan natin yung yung mga masungit na customers ng McDo. Kung ano yung mga kailangan lang malaman mga Tsigasi bago sila magsungit mga Tsigasi dahil yung mga minsan minumura na kami mga Tsigasi, minumura na yung mga nag-take ng orders. So, pag-usapan natin mga Tsigasi kung ano yung mga awareness ng mga customer ng McDo mga Tsigasi, kung ano yung mga dapat lang malaman sa mga kasungitan nila na nagagawa nila sa mga crew sa amin. Right, let's go! Okay. So, what's up mga ka-Tsigasi? Right, subscribe. What's up, Tsigasi? Right, Tsigasi, what's up? What's up? Alright. So, bago mga lahat mga Tsigasi, pa-subscribe and pa-share sa ating mga Tsigasi dyan. So, para lalo naman mga customer ng McDo, no? Para malaman tong mga nila, mga kasungitan nila na nagagawa din sa McDo na McDo. So, mga Tsigasi, no? Yung bago pala ako sa McDonald's, ay talagang doon ko nakita yung talagang mahirap magiging crew. Kahit saan crew ka man mga Tsigasi, yung Jollibee, McDo, Mangisal, or anumang klaseng fast food mga Tsigasi, no? Talagang mahirap talaga kahit anong klaseng man yan. So, nung work mo ng mga Tsigasi, talagang hirap, daming ingay, daming reklamo, daming complain mga Tsigasi. So, then yung nagdaan yung mga months, matagal na ako. So, yung mga ka-crewmates ko, yung lalo na yung mga nagtitake ng orders, minumura, pinapagalitan ng mga nagmamadaling mga customers, mga Tsigasi, no? Yung mga feeling VIP na. So, may mga customers na talagang na masungit mga Tsigasi, yung minumura na yung mga crew ng McDo. So, talagang minsan yung binibuhusan pa ng mga product na binibili nila. So, gusto ko na sabihin mga Tsigasi na talagang yung iba, yung talagang masungit na binibuhusan nila yung mga crew ng mga pagkain. Siyempre, talagang sakit yung mga Tsigasi. So, ang ginagawa ng ibang mga Tsigasi ay yung mga pagkain nila, dindumihan, niduraan mga Tsigasi. Kasi talagang, siyempre, kumbaga yung mga Tsigasi, yung ganti ng mga Tsigasi. Ganti ba? Yung iba pa nga mga Tsigasi ay talagang nilalaglag sa sahig, pinupulas pa minsan mga Tsigasi. Yun ang binibahad mga Tsigasi, no? So, yun ang kumbaga ganti daw nila mga Tsigasi. So, syempre ako mga Tsigasi, hugas tayo di mga Tsigasi malaya tayo dyan mga Tsigasi. Hindi ko din sila masisi mga Tsigasi kung yung ginagawa nila, kasi ako din ganun mga Tsigasi, no? Baka hindi lang hulog yung gagawin ng mga Tsigasi dun sa product ng nagsungit sa akin mga Tsigasi. Kasi hindi kasi alam mga Tsigasi, mga customer na talagang ang daming customers na bumibili. Counter, drive-thru, deliveries, yan tatlo na yung mga Tsigasi. Pag nagsabay-sabay yan, talagang maluluga yung mga crew ng McDo. Minsan nga, pag tumutulong pa yung mga manager, cool, hindi pa nga sapat yung mga Tsigasi kasi talagang sobrang dami. Lalo na pag may mga bagong product mga Tsigasi na ginagawa, kasi talagang mahirap yung mga Tsigasi. So, lahat ng mga customers ng McDo, no? So, mag-antay na may konti kahit matagal, kasi nga yung product prepare pa ng maayos, malinis, quality mga Tsigasi. Kung nagmamadali kayo mga Tsigasi, talagang yung pagkagawa ng product nyo, baboy na.
na dukot pa yung burger or hilaw pa yung chicken kasi nagmamadali kayo mga katsgasting. Kaya dapat kung gusto yung quality ng product, kung bumili kayo, dapat kung ilang minutes na sinabi ng crew sa inyo na kumbaga sa chicken, ano yan, 12 minutes and 30 seconds yung mga katsgasting bago maluto pag prito yung mga katsgasting. Yung burger, ano yan, dapat 20 seconds na yung mga katsgasting bago lumabas. Kasi yung burgers kasi madali lang gawin, lalo na pag yung mga fillet, nuggets kasi luto na yun yung mga katsgasting. Nag-i-stack na kami doon sa mga lalagyan mga katsgasting. Although yung chicken mga katsgasting may i-stack na, kaso nga lang yung iba gusto ng bagong luto na katsgasting. So pag ganun mga katsgasting, dapat willing din try mag-antay mga katsgasting, no? Kasi ang gusto lang namin mga katsgasting is yung quality na product na ibibigay doon sa mga customers ng McDo. Kung nagmamadali kayo tapos mumurahan nyo pa yung mga crew ng McDo mga katsgasting, tapos bubukusan nyo pa ng mga kung ano-ano mga katsgasting, no? Mas madumi yung product yung mga katsgasting sa yung mga katsgasting. Kakain kayo ng madumi yung mga katsgasting. Sabi ko sa inyo mga katsgasting, wag kayong magsungit dun sa mga fast food mga katsgasting. So kung gusto yung mga katsgasting na mabilis yung product nyo, lumipat kayo na ibang gusto mga katsgasting, yung walang ma-order mga katsgasting para mas mabilis yung product nyo. Kung sa McDo kayo mag-antay, willing kayo mag-antay mga katsgasting. So pag nag-order kayo mga katsgasting na kung medyo matagal, sabihin nyo sa crew na ilang minutes pa ba, para pagka sinabi ng crew mga 2 minutes pa po, kung pag lumagpas na, sana mag-ata mga katsgasting kasi sila na yung nagsasabi ng time kung kailan maibigay yung product ng mga katsgasting. So yun lang mga katsgasting, no? So ito lang yung awareness dun sa mga customers ng McDo. Dapat maging tayo sa pag-order, no? Kasi hindi hirap maging crew mga katsgasting. Madali lang bumili pero yung mga gumagawa ng product ang hirap mga katsgasting kasi quality yung binibigay namin, hindi basta-basta labigay lang mga katsgasting, no? So yun ang mga katsgasting, no? Sana may natutunan sa video na to at sana mag-like kayo, mag-comment kayo mga katsgasting kung may mga tanong kayo dyan. So kung alam po yan ay sagutin ko yan about sa McDo mga katsgasting. So yun lang mga katsgasting, no? Thank you sa mga subscribers ko dyan. Maraming salamat sa support and see you in next katsgasting video. Right.